So, nilulunod mo rin ba sa toyo at patis at bagoong ang ulam mo dahil pakiramdam mo ay parang walang kwenta at walang lasa sa buhay kung hindi maalat ang iyong pagkain? Halikayo, pag-usapan natin ng isang malalim na pag-ibig ng sausawan at nating mga Pinoy at kung paano nito patagong sinisira ang ating mga bato at puso nang hindi natin namamalayan. Isa sa pinaka-iconic na bahagi ng hapagkainang Pinoy ay ang presensya ng iba't ibang platito ng sausawan. May pritong isda, kinakailangan may toyo at kalamansi. May kare-kare, hindi po pwedeng walang isang tumpok na bagoong alabang. May manggang hilaw o pinakbet. Asin at sili ang katapat. Minsan, lalagay din ng alamang. Bagamat nakakadagdag ito sa sarap at nagpapagana sa atin sa pagkain sa pang-araw-araw, ang labis sa pagdepende natin sa mga maaalat na condiments na ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nga ba napakataas ng kaso ng hypertension o high blood pressure sa ating bansa. Tanong, paano nga ba sinisira ng sobrang alat ang ating katawan? Ang pangunahing sangkap ng mga sausawang ito ay sodium. Ang ating katawan ay nangangailangan lamang ng napakaliit na halaga ng sodium para gumana ng maayos ang ating mga nerves at para sa tama lamang pong pag-contract ng ating mga muscles. Kapag ang konsumo natin ay higit sa kinakailangan ng ating sistema, labis ang nahihirapan ng ating mga bato o kidneys na ilabas ang labis na sodium sa pamamagitan ng pag-ihi. Bilang isang reaksyon, ang sodium na naiiwan sa ating dugo ay parang magnet na humihigop ng napakaraming tubig. Ang tawag sa prosesong ito ay water retention. Tandaan, where sodium goes, water follows. Isipin po ninyo ang inyong mga ugat bilang isang water hose ng inyong bakuran. Kapag dumami ang tubig sa loob ng hose dahil sa sobrang sodium, lumalaki po ang volume o tumataas ang volume ng dugo. Dahil mas marami ang dugo, mas lumalakas ang pressure nito at pilit na itinutulak ang mga dingding ng inyong mga blood vessels. Ito mismo ang mekanismo ng hypertension. Sa paglipas ng ilang buwan o mga taon, ang patuloy na pagtaas ng pressure na ito ay nagiging sanhi ng pagkasira at pagkapunit ng lining ng mga ugat. Ito ang nagiging simula ng pamumuuan ng inyong mga kolesterol na po pwedeng mauwi sa heart attack, sa stroke at mismong tuluyang pagpalya ng inyong mga bato. Isang simpleng sausawan pero napakalaki ng domino effect na tinatawag sa inyong buong sistema. Madalas sasabihin ng mga pasyente sa klinika natin, "Dok, ang tabang naman kasi talaga kapag walang toyo at patis. Nawawalan ako ng gana kumain." Dito po pumapasok ang usapin tungkol po sa kasanayan o yung training ng ating mga taste buds. Dahil nasanay tayo mula sa pagkabata pa natin sa mga ultra-processed foods at sobrang maaalat na pampalasa, namamatay ang ating mga panlasa para sa natural na sarap ng mga whole foods. Pero, ang magandang balita ay pwede po itong mai-reset. Kapag unti-unti nating binabawasan ng sodium sa ating mga diets, mapapansin po natin na pagkalipas ng 2 hanggang 3 linggo, maaaring magiging sensitibo ulit ang inyong mga dila at malalasakan po ninyo ang tunay na tamis ng mga gulay at sariwang karne nang hindi naghahanap ng dagdag na alat. Imbis po na lagi tayong umasa sa mga komersyal na sarsa na nabibili sa bote, matuto tayong gumamit ng mga natural na pampalasa. Yung asim ng kalamansi o asim ng suka, asim ng kamyas ay kaya po magbigay ng sipa ng lasa na walang dalang mapanganib na sodium load. Gumamit po tayo ng iba't ibang herbs and spices, halimbawa bawang, sibuyas, luya, paminta at tanglad sa ating pagluluto. Hindi natin kinakailangang isakripisyo ang sarap ng pagkain para maging malusog. Kailangan lamang po nating mas maging matalino at mas maging mapanuri sa pagpili ng sangkap na ipapasok natin sa loob ng ating mga katawan sa pamamagitan ng ating mga bibig. At yun, sana po ay may natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you in the next episode. Ingat.